Sino yung matandang babae sa likod bahay na nahihiwa ng magulay? Tanong ni Eliza. Sino pa ba? E di ang nanay mo, walang ganang sagot ng biyenan niya. Sino yung matandang babae sa likod bahay na naghihiwa ng magulay? Hay nako, paulit-ulit. Sabi ng nanay mo yan, nakita kong wala namang ginagawa sa bahay nila kaya tinawagan ko para tumulong dito. Imbes na maging palamunin, mas mabuting may pakinabang. May anggal ka. Ang ginit na nagmumula sa semento at yero, ang kulop na hangin sa likod bahay na walang kahit ventilador. Doon, nakaupo sa isang maliit na bangkito ang nanay ni Eliza, si Aling Nena, na nakasuot lang ng manipis na duster at gamit ang sariling makamay ay walang tigil sa paghahanda ng sandamakma na sangkap para sa handaan. Pero sa kabila nito, ngumiti pa rin si Aling Nena nang makita si Eliza. Anak, nandito ako para hindi ka mapagalitan ng biyenan mo. Ang masalitang iyon ang dumurog sa puso ni Eliza. Sa mismong araw na iyon, ipinangako ni Eliza sa sarili na wawasakin niya ng walang awa ang walang pusong pamilya ng kanyang asawa. Bago magsimula ang kwento, paki-like at subscribe po. Naway maging masagana at maligaya kayo saan man kayo naroon. Heto na ang ating kwento. Biyernes, 2:00 ng hapon. Hinubat ni Eliza ang kanyang apron sa harap ng kaha ng kanyang maliit na karinderya sa palengke, karaniwan. Hanggang 8:00 gabi bukas ang pwesto niya, pero iba ang araw na ito. Mula sa kusina, sumilip si Nanay Lita, ang katulong niyang matanda sa paghahanda ng ngaulam. Aba, Eliza, anak, ang aga mo yatang magsasara. Ay, nga pala, handaan para sa biyenan mo ngayon, nakmamadali ka na siguro. Inadyos ni Eliza ang pera sa kaon abang sumasagot. Opo, Nay, iniisip ko po kasi si Mama Cora, baka hindi niya kayanin mag-isa yung daming lulutuin. Inayos ko na po yung nga natirang ulam. Umuwi na rin po kayo ng maaga, Nanay Lita, para makapagpahinga kayo. Tumango si Nanay Lita habang tinatanggal ang kanyang apron. Napakabait mo talagang bata. Biyenan mong walang ginawa kundi magpasarap sa buhay, tapos ikaw na manugang ang magpapakapagod. Hay nako, ingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat, baka mapilayan ka. Sige na, umayo ka na. Tinulungan ni Eliza si Nanay Lita na maglikpit at isinara na nila ang rolling door ng karinderya. Kinuha ni Eliza ang kanyang bag at naglakad papunta sa sakayan ng jeep. 28 taon na siyang kasal at sa loob ng 20 taon na iyon, siya ang naging tagapagtaguyod ng pamilya. Ang asawa niyang si Marco ay palaging bigo sa anumang negosyong simulan. At ang parang pinahirapan ni Eliza ang sumagot sa lahat ng gastusin at kapritso ng pamilya ng asawa niya. Ang pampa-ospital ng biyenan niyang si Cora, ang parang pangkasal ng bayaw niya, pati na ang gastos sa mga fiesta at handaan lahat ay balikat ni Eliza. Sa loob ng jeep, habang nakatingin sa labas, naalala ni Eliza ang kanyang yumaong ama. 20 anyos na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ama habang sinusubukang iligtas ang kapitbahay mula sa isang suno. Sariwa pa sa alaala niya ang burol, kung saan lahat ng taga-barangay ay umiiyak at pinupuri ang kabayanihan ng kanyang ama. Gusto ni Eliza na maging tulad ng kanyang ama, isang taong may pakinabang sa kapwa. Kaya naman kahit gaano kahirap ang trato sa kanya ng mabiyenan niya, tinis niya ang lahat. Makalipas ang isang oras, nakarating si Eliza sa bahay ng kanyang mabiyenan. Pagbukas niya ng pinto, napakatahimik sa loob. Walang amoy ng niluluto, walang ingay ng mga taong abala. Pumasok si Eliza habang nagtatanggal ng sapatos. Ma, nandito na po ako. Natapos na po ba yung paghahandang ng sangkap? Hindi po ba ako huli? Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng telebisyon. Pagpasok ni Eliza sa sala, nakita niya si Cora na nakahiga sa isang mamahaling massage chair habang kumakain ng chichirya. Hindi man lang lumingon si Cora nang magsalita. Ngayon ka lang dumating, manugang ka pa naman. Tapos magpapatiks-patiks ka sa araw nga handaan? Ano yan, ha? Bilis,
Magapron ka na at simulan mo na ang trabaho. Tumingin-tingin si Eliza sa paligid. Ma, bakit po ang tahimik? Nasaan po yung nga sangkap para sa handaan? Nasaan pa? Eddie nasa likod bahay, nakatambak na parang bundok. Ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Pumunta ka na doon at simulan mo ng maghalo. Nagtataka man, naglakad si Eliza papunta sa likod bahay. Mula sa salaming bintana ng sala, natanaw niya ang likod ng isang taong nakaupo sa maliit na bangkito. Nakasuot itong manipis na damit at abala sa paghihiwa. Kakaiba ang pamilyaridad ng postura nito. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Eliza. Dali-dali siyang lumingon kay Chora. Ma, sino po yung tao sa likod bahay na naghihiwa? Ngumuyang chichirya si Cora at sumagot na parang wala lang. Sino pa ba? Eddie ang nanay mo. Nakita kong wala namang ginagawa sa kanila kaya tinawagan ko para tumulong. May angal ka. Namutla ang mukha ni Eliza. Hinablot niya ang pinto papunta sa likod bahay. Sa ilalim ng tirik na araw, sa isang kulop na lugar na walang ventilasyon, doon naghahanda ng sangkap ang kanyang ina, si Aling Nena. Ang magakamay ni Aling Nena ay namumula at magana at ang kanyang magalabi ay nanunuyo. Sumigaw si Eliza na may panginginig sa boses. Nay, inay, ano to? Itinaas ni Aling Nena ang kanyang ulo at pilit nang ngumiti nang makita ang anak. Aba, anak, ang aga mo ata. Tumakbo si Eliza at hinawakan ang mga kamay ng ina. Malamig ito na parang yelo. Ang ibabaw ng kanyang mga kamay ay may mga hiwa at sugat na dumudugo. Nay, may dugo na mga kamay ninyo. Ang giniti ni dito. Bakit po kayo nagtitis dito? Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Eliza. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Okay lang ako. Tumawag ang balay ko. Sabi niya tumulong daw ako dito imbes na maghintay lang sa bahay. Kailan pa po kayo dito? Itong lahat. Kayo lang mag-isa ang gumawa. Sumakay ako ng unang bayahe ng bus kaninang madaling araw. Mga 5:30 siguro ako nakarating. Niyugyok ni Eliza ang balikat ng ina. 5:00. Bakit po kayo pumunta dito ng ganun kaaga? Bakit hindi niyo po ako tinawagan man lang? Umiling si Aling Nena. Anak, baka mapagalitan kang biyanan mo. Siyempre, tumawag siya. Paano naman ako tatanggi? Konting pagod ko lang naman to para hindi ka mapintasan. Sa isang sulok, may isang basong malamig na tubig na halos naubos na. Halos 8 oras nang naktatrabaho si Aling Nena nang mag-isa. Hindi pa kumakain. At tubig lang ang iniinom. Tumingin si Eliza sa mga sugatang kamay ng ina at nagngalit ang kanyang mangipin. Mula sa sala, narinig niya ang malakas na pagtawa ni Cora. Inalalayan ni Eliza ang ina papasok sa sala. Nakahiga pa rin si Cora sa massage chair, nanonood ng isang comedy show. Sinubukan ni Eliza na maging kalmado. Ma, ang init-init po sa labas. Bakit niyo naman po pinapunta si nanay dito ng ganun kaaga? Sa likod bahay pa po na walang kahit ventilador, ngumuyang chichirya si Chora. Ano ngayon? Palamunin lang naman yan sa bahay ninyo. Gusto mo bang ako lang mag-isa ang gumawa ng lahat ng to? Gusto mo bang mamatay na ang matanda mong biyenan sa pagod? Sana po ako na lang ang tinawagan ninyo. Paano niyo po nagawang alilain ang nanay ko nang hindi man lang ako sinasabihan? Ano, alilain? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Humingi lang ako ng tulong sa balay ko. Kailangan ko pa bang magpaalam sayo? Kaya pala ganyan yan kamartir dahil sayo. Nanginginig ang kamao ni Eliza. Walang bahit ng pagsisisi sa mukha ni Cora. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa niyang si Marco. Inihagis niya ang kanyang bag. Grabe ang init. Ma, nandito na ako. Gutom na ako. Asawa ko, tapos na ba ang handaan? Anong pagkain? Napatingin si Marco sa likod bahay at kumunot ang no. Uy, si Mama Nena, nandito pala. Bakit ganyan po ang suot niyo? Ang dumi-dumi, punong kung ano-ano. Nang hinik na bumati si Aling Nena. O Marco, iho, pagod ka na siguro sa trabaho.
Hindi sumagot si Marco at dumiretso sa kusina para buksan ang ref. Gutom na talaga ako. Ma, dahil may handaan, mayroon sigurong bagong lutong ulam at kanin diyan. Penge na, bilis. Tumayo si Cora mula sa massage chair at tinuro si Aling Nena. Balay, ano pang tinitingin-tingin mo diyan? Pumasok ka na sa kusina at tikman mo yung mahinanda mo. Tiyakin mong sakto sa panlasa ng anak ko, ha? Bilis, sumabat si Marco. O nga po, Mama Nena, pakiluto na rin po yung paborito kong adobo. Mamatay na ako sa gutom. Tatangayo na sana si Aling Nena nang pigilan siya ni Eliza sa balikat. Biglang nanlamig ang tingin ni Eliza. Ang 20 taon ng pagtitiis ay gumuho sa isang iglap. Naglakad si Eliza papunta sa likod bahay. Kinuha ang isang malaking planggana na puno ng pinagbabaran ng baboy para sa adobo. Nagtatakang nagtanong si Cora, "Hoy, anong ginagawa mo diyan? Bakit mo binubuhat yan?" Dinala ni Eliza ang planggana sa gitna ng sala at biglang ibinuhos sa mamahaling karpet. Plak! Splash! Kumalat ang malakit at mabahong sarsa sa buong sahig. Napatayo sina Chora at Marco. Sumigaw si Chora, "Yung karpet ko, baliw ka na ba? Alam mo ba kung makano yan? Baliw." Tiningnan sila ni Eliza isa-isa at nagsalita ng dahan-dahan. "Opo, balif na ako. At tapos na ang kabalivan kong ito. Wala ng handaan, wala ng fiesta, wala ng kahit ano. Yung allowance na binibigay ko buwan-buwan, putol na rin simula ngayon. Matuto kayong kumayod para sa sarili ninyo." Lumapit si Marco at sumigaw, "Oy, Eliza, ano bang pinagsasabi mo? Anong klaseng paktrato? Yan sa nanay ko, lumuhot ka at linisin mo. Yan ngayon din." Itinulak ni Eliza ang kamay ni Marco. "Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Nabubuhay ka sa perang pinahirapan ko. Tapos gagawin ninyong katulong ang nanay ko? Hindi kayo tao, magahayop." Kinuha ni Eliza ang damit ni Aling Nena, isinuot sa kanya at inalalayan palabas. Mula sa likod, walang tigil sa kasisigaw si Chora. "Walang hiya kang babae ka, saan ka kumuha ng ganyang kasamang ugali? Akala mo makakaalis ka lang basta-basta? Bumalik ka dito." Hindi lumingon si Eliza at buong lakas na isinara ang pinto. Habang bumababa sila sa hagdanan, tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Eliza. 9:09 gabi, binuksan ni Eliza ang pinto ng kwarto sa bahay ng kanyang ina. Nakahiga si Aling Nena pero gising pa at nakatingin lang sa kisame. Umupo si Eliza sa tabi niya at hinawakan ang kamay. "Nay, gising pa po kayo, hindi po kayo makatulog." "Ano po?" "Rinig na rinig ko po ang pag-ungol niyo." Tumango si Aling Nena. "Okay lang talaga ako, anak. Masarap na sa pakiramdam ngayon na nakahiga ako sa malambot na kama. Ikaw ang dapat kong alalahanin. Paano na yan? Sinigawan mo ang biyenan mo. Siguradong hindi ka titigilan nun. Huwag niyo po akong alalahanin. Simula ngayon, hindi na ako magiging alila sa bahay na yon. Mamumuhay na ako para sa sarili ko. Kayo rin, Nay, magpahinga na lang po kayo dito at huwag nang mag-isip ng kahit ano. Okay po?" Hinintay ni Eliza na makatulog ang ina bago siya lumabas sa sala. Umupo si Eliza sa sofa, kinuha ang cellphone at binuksan ang banking app. Nakita niya ang auto-debit transaction na 50,000 pesos na napupunta sa account ng biyenan niya buwan-buwan. Walang pag-alinlangan, pinindot niya ang cancel auto-debit. Sunod, binuksan niya ang credit card management menu. Lumabas ang listahan ng mga ginastos ni Cora gamit ang supplementary card. Isang luxury bag, 150,000 pesos. Limited edition na makeup set, 50,000 pesos. Mamahaling set ng pinggan, 180,000 pesos. Sa nakaraang buwan lang, halos kalahating milyong piso ang ginastos ni Cora sa mall. Nagngalit ang ngipin ni Eliza. Habang ang nanay niya ay nanginginig sa pagod at init sa likod bahay, si Cora naman ay nagpapakasarap sa VIP lounge ng mall, umiinom ng tsaa at namimili.
Ipinakansla ni Eliza ang supplementary card ni Cora. Sunod ang karda na ginagamit ni Mark. Sunod-sunod na lumabas ang card cancellation successful sa screen. Ibinaba ni Eliza ang telepono at tumingin sa labas. Ang 20 taon ng pagtitiis ay opisyal nang natapos ngayong gabi. Makalipas ang ilang araw, Lunes, alas 11 ng umaga, nagampake ng order na laing si Eliza sa kanyang karinderya. Biglang may pumasok na isang grupo ng lalaki. Isang naka-Amerikana at 4 na malalaking tao na mukhang maguns. Sino po sila? Tanong ni Eliza. Inabot ng lalaki ang isang business card. Heto, basahin mo. Ako si Don Ricardo, ang bagong may-ari ng building na ito. Ikaw ang may-ari ng karinderya. Tama, wala akong oras, kaya didiretsuhin na kita. Binibigyan kita nisang buwan para lisanin ang pwestong ito. Ano po? Bakit naman po? Sino po kayo para basta-basta na lang akong paalisin? Anong sino ako? Gusali ko to, kaya gagawin ko ang gusto ko. Gigibayin ko ang buong unang palapag para magtayo ng isang malaking coffee shop. Hindi bagay ang amoy ulam na karinderya mo dito. Basahin mo ang kontrata. Kapag sinabing ng may-ari na umalis ka, alis ka. Naintindihan mo? Kalmadong sumagot si Eliza. Mag-ingat po kayo sa pananalita niyo. 10 taon na po akong nagtitinda dito at saka kakarenew ko lang po ng kontrata sa dating may-ari. May 1 taon pa po ako, hindi po ako aalis. Ninisihan siya ni Don Ricardo. Ha? Wala ka talagang alam sa mundo. Ano? Alam kong may 1 taon ka pa. Kaya nga bibigyan kita ng kaunting para bilang danyos. Kaya tumahimik ka na lang at magampake. Isa sa mga goons ang naksalita. Misis, habang maganda pa ang usapan, sumunod ka na. Kung hindi, lahat ng paninda mo itatapon namin sa kalsada. Tahimik na kinuha ni Eliza ang kanyang cellphone, pinindot ang record button at sinimulang kunan ng video ang mga lalaki. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo kami kinukunan? Nangongolekta ng ebidensya. Ilegal ang ginagawa ninyo, kaya itatawag ko kayo sa pulis. Tumawa si Don Ricardo. Ebidensya? Sige. Kunan mo kami, dalhin mo yan sa barangay, sa pulis, kahit saan mo gusto. Gusali ko to. Kahit ang presidente pang Pilipinas ang dumating, karapatan ko bilang may-ari ang mananaik. Sakto namang dumating ang may-ari ng katabing pwesto ng karne, si Mang Tonyo. Anong gulo to? Eliza, sino tong mga bastos na to? Mang Tonyo, siya daw po ang bagong may-ari. Pinapaalis po ako sa loob ng 1 buwan. Nanlaki ang mata ni Mang Tonyo. Nasisiraan na bang ang ulo ang taong to? May 1 taon ka pang kontrata. Sino ka para magpaalis? Gangster ka ba? Nakibit balikat si Don Ricardo. Huwag kang makialam dito. Matanda. Magtinda ka na lang na karne mo. Babayaran ko naman ang danyos. Kaya legal to. Kahit magbayad ka pa, illegal pa rin ang pagpapaalis sa isang umupa na may valid na kontrata, buwaya. Biglang nakdatingan ang iba pang mamay-ari ng pwesto. Si Aling Susan na may-ari ng pwesto ng prutas, si Mang Romy sa laundry shop. Lahat sila ay naktipon. Sumigaw si Aling Susan, alam gang buong palengke kung gaano kabait at kasipag si Eliza. Hindi namin hahayaan na basta mo na lang siyang paalisin. Umalis ka dito, sumabat si Mang Romy. Tama, hindi kami papayag sa mga abusadong tulad mo. Ipapmedia namin to. Hinarangan ng mga tindera at tindero ang maguns. Hoy, mga siraulo, huwag kayong haharang-harang. Ididemanda ko kayong lahat ng Sinuha ni Mang Tonyo ang kanyang cellphone. Sige, subukan mo. Kinukunan ka rin namin ng video. Kayo ang trespasser dito. Sa huli, natalo sa dami si Don Ricardo at ang kanyang tauhan. Umalis sila habang nakmumura. Nilibot ng mga tindera si Eliza. Eliza, okay ka lang? Hindi ka ba sinaktan ng mga yon? Okay lang po ako. Kung wala po kayo, hindi ko po alam ang gagawin ko. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Tinapik ni Mang Tonyo ang balikat ni Eliza. Ano ka ba? Ganyan talaga,
ang makakapitbahay, nagtutulungan. Huwag kang mag-alala, gagawa kami ng petition letter. Papipirmahan namin sa lahat ng tao dito at isusumite sa munisipyo. Tumango ang iba pang mga tindera. Napayak si Eliza sa pasasalamat. Samantala, sa bahay ni Eliza, abala si Marco sa pagbubukas ng kanilang kahadayero. Pinagpapawisan siya sa pagsubok ng iba't ibang kombinasyon. Anibersaryo nila, kaarawan ni Eliza, kaarawan ng anak nilang si Angela. Sa huli, sinubukan niya ang sarili niyang kaarawan. Click, bumukas ang pinto ng safe. Ngumisi si Marco. Akala ko pa naman matalino tong babaeng to. Sa huli, kaarawan ko pa rin pala ang password. Hindi niya talaga kayang mabuhay nang wala ako. Sa loob, nakita niya ang selyo ni Eliza at ang titulo ng kanilang tsondo. Kinuha niya ito, isinilid sa bag at mabilis na isinara ang safe. May tinawagan siya sa telepono. Hello, ako to, nakuha ko ng mga dokumento. Titulo na kondo na nakapangalan sa asawa ko. Makita tayo mamayang gabi. Urgent. Ibinaba niya ang telepono at ngumisi ng may kasakiman. 11:00 gabi, pumasok si Marco sa isang lumang opisina sa isang madilim na eskinita sa Maynila. Ang nakasulat sa pinto ay First Class Financial Consultancy, pero sa totoo lang, ito ay pugad ng mga kilalang 5 to 6 loan shark. Isang lalaking naka-leather jacket at maraming tattoo ang nakaupo sa sofa, nagyoyosi. Nakuha mo ba ang mga papeles? Tanong nito. Maingat na inilapak ni Marco ang titulo at selyo sa mesa. Heto, nakapangalan sa asawa ko, pero kumpleto lahat. Tiningnan ng lalaki ang nga dokumento. Tsondo sa Makati. Mga 10 milyon siguro ang halaga nito. Sige, bibigyan kitang 3 milyon. Makano po ang interes? 20% kada buwan. Ibabawas na namin ang unang interes. Alam mo na yan. Nanlaki ang mata ni Marco. 20%, edi 600,000 pesos kada buwan ang interes. Sobra naman po atayan. Ibinugang lalaki ang usok sa mukha ni Marco. Kung ayaw mo, edi umalis ka. Sa tingin mo may bangko na magpapautang sa isang lalaking nagnakaw ng titulo ng asawa niya. Kung ayaw mo, layas. Laking lunok si Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Sige po, kailangan ko po talaga ng pera. Payag na po ako. 1 linggo para pagkain ang nga dokumento at ma-approve ang loan. Bago ang 70th birthday ng nanay mo, nasa account mo na ang pera. Nakipagkamay si Marco sa lalaki. Pagkaalis, dumiretso siya sa isang KTV bar. Isang babaeng makapal ang makeup at sexy ang suot ang naghihintay sa kanya. Babe, kumusta? Nakuha mo ba ang pera para sa restaurant natin? Naman, 3 milyon. Sigurado na, matutuloy na ang pangarap nating malaking steakhouse. Nagsisigaw sa tuwa ang babae at hinalikan si Marco. Ang galing mo talaga, babe. The best ka, niyakap ni Marco ang babae. Pagkatapos ng birthday ni Mama at mapirmahan na namin ang annulment, pirmahan na rin natin ang kontrata ng pwesto natin sa BGC. Babe, pwede ba akong sumama sa birthday ni Tita bilang future daughter-in-law niya? Naman, tayo na rin naman ang magkakatuluyan. Magpaganda ka. Itinas nila ang kanilang makabaso ng champagne nakdiriwang ng kanilang maduming plano. Hating gabi na. Nakaupo si Eliza sa sofa, binabasa ang petition letter na ginawa ng kapwa niya tindera, mahigit 200 na pirma. Tahimik na lumabas mula sa kwarto ang anak niyang si Angela. Ma, gising pa po kayo? Angela, nagising ba kita anak? Pasensya na. Hindi po ma. Nauhaw lang po ako. Akala ko po umiyak kayo. Kumuha ng tubig si Angela at umupo sa tabi ng ina. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Angela. Ma, narinig ko po lahat. Kung paano po tinrato ni Lola Chora si Lola Nena at kung gaano kasama si Papa sa inyo, nagulat si Eliza. Alam mo, hindi na po ako bata ma. Alam ko po kung gaano kayo nagtiis para sa pamilya natin.
Please ma, huwag na po kayong magtis. Isipin niyo naman po ang sarili niyo. Matatak ang tingin ni Angela. Sa mamata ng 17 anyos na dalagita, mayroong determinasyon ng isang matanda. Umiyak si Eliza at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, patawarin mo ako. Bakit po kayo humihingi ng tawad? Kahit po sabihin pa nilang anak ako sa pagkakasala, okay lang po sa akin. Ang gusto ko lang po, maging masaya kayo. Anuman ang desisyon ninyo, kakampi niyo po ako. Niyakap ni Eliza ang anak bago ito bumalik sa kwarto. Naiwang mag-isa. Pumasok si Eliza sa kanyang maliit na opisina sa bahay. Binuksan niya ang isang secret compartment sa likod ng bookshelf. Sa loob, may isang luma at malikabok na kahon. Kinuha niya mula rito ang isang makapal at kulay pilak na susi. Pinakmasdan niya ito ng matagal. Dumating na ang oras para ilabas ang tunay na pagkatao niya, ang tunay na Eliza, ang presidente ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kinuha niya ang kalendaryo at binilugan ng pula ang 70 na kaarawan ni Cora. Iyon ang magiging araw ng pagwawakas ng kanilang kahambugan. Kinabukasan, pumasok si Mang Tonyo sa karinderya. Eliza, heto na ang petition. 230 na pirma. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Wala yun. Mamayang hapon, isusumite ko to sa munisipyo. Pag-alis ni Mang Tonyo, nag-isip si Eliza. Tinawagan niya ang isang malaking bangko. Hello, gusto ko sanang magpa-schedule para sa access sa aking safety deposit box. Customer number ko ISW1. Confirmed po, ma'am. Pwede po kayo mamayang 4:00 ng hapon? Sige, darating ako. Isinara niya ang karinderya. 1 oras ang lumipas. Dumating si Eliza sa main branch ng bangko sa Makati. Hindi siya sa pangunahing entrance dumaan, kundi sa isang pribadong daanan. Isang kamera ang nakskan sa kanyang mukha at bumukas ang pinto. Pagbaba niya sa VIP vault area, isang empleyado ang yumuko. Ma'am President, welcome back. Kamusta ka na? Mayos naman po. Dito po tayo. Dinala siya sa isang malaking vault. Ginamit niya ang susi para buksan ito. Sa loob, nakasalansan ang mga dokumento ng Luzon Foods Corporation, corporate seal at mga stock certificate. Isa-isa niya itong inilagay sa kanyang bag. Mula sa bangko, dumiretso siya sa isang cafe. Binuksan niya ang kanyang laptop at naglogin sa isang secret email. Mr. Reyes, 20 taon na rin, may kailangan akong ipaimbestiga. Maya-maya, dumating ang reply. Presidenta, ikinagagalak ko pong muling makarinig mula sa inyo. Ano po ang may paglilingkod ko? Imbestigahan mo ang financial records at criminal history ng 3 tao. Marco De Leon, Cora De Leon at isang Don Ricardo. Masusunod po, ibabalita ko sa inyo sa loob ng 2 araw. Posibleng may illegal na loan na ina-apply si Marco. Subaybayan mo in real time. Agad ko pong aasikasuhin. Isinara ni Eliza ang laptop. 20 taon na ang nakalipas nang maloko siya ang kanyang unang business partner. Mula noon, nawalan na siyang tiwala sa mga tao. Itinago niya ang kanyang pagkatao, nagpatakbo ng maliit na karinderya at hinanap ang simpleng buhay. Ang pamamahala sa Luzon Foods ay ipinaubaya niya sa mga profesional at nagbibigay lang siya ng utos sa pamamagitan ng secured email. Hindi alam ni Marco at Cora na ang babaeng inaapi nila ay may-ari ng isang higanteng korporasyon. Samantala, nakikipakita si Cora kay Don Ricardo sa isang mamahaling restoran. Inabot ni Cora ang isang bag. Napuno itong pra. 500,000 pesos yan. Ako na ang bahala sa lahat ng multa at danyos. Gibayin mo na ang karinderya niya ngayong gabi. Ngumisi si Don Ricardo. Walang problema. Siguraduhin mong hindi na siya makakabangon pa. Huwag kang mag-alala. Hating gabi, binuksan ni Eliza ang email mula kay Mr. Reyes. Presidenta, urgent report. Si Mr.
De Leon ay nag-apply ng 3 milyon peso loan gamit ang titulo ng inyong tsondo. Nagpapatuloy ang pamamigay ng dokumento. Inaasahang matatanggap niya ang pera bago ang birthday ng kanyang ina. Nanginginig ang kamay ni Eliza. Hindi sa galit, kundi sa pagkadismaya. Hayaan niyo lang. Ipunin niyo lahat ng ebidensya. 2:00 ng madaling araw. Nagising si Eliza sa malakas na ingay. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang isang truck at mga goons sa harap ng kanyang karinderya. Huli na ang lahat ng makarating siya. Pinupukpok ng maso ang salaming pinto. Anong ginagawa ninyo? Ngumisi si Don Ricardo. Pinademolish na. Umalis ka diyan. Illegal yan. Babayaran ko ang multa. Kaya hindi to illegal. Pinasok ng mga goons ang loob at sinira ang lahat mga kaldero, refrigerator, mga display. Nagdatingan ang mga kapwa tindera. Hinarang sila ni Mang Tonyo. Tigilan niyo yan. Nagsimula ang gulo. Sumigaw si Eliza. Huwag na po. Baka masaktan pa kayo. Eliza, lalaban kami. Umiling si Eliza. Tama na po. Kinuha niya ang susingan pwesto at ibinato kay Don Ricardo. Sa iyo na, hindi makapaniwala ang matindera. Eliza, bakit? Ayokong makita kayong masaktan. Umuwi na po kayo. Ako na po ang bahala. Umalis ang matindera na puno ng hinanakit. Tinitigan ni Eliza ang wasat na karinderya, tila isang talunang walang magawa. Pero sa kanyang bulsa, nag-vibrate ang cellphone. Mensahe mula kay Mr. Reyes, Presidenta. Nakuha na ang lahat ng ebidensya ng tax evasion ni Don Ricardo. Pwede na siyang kasuhan anumang oras. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliza. Gabi na. Nagempake si Eliza. Tinawag niya ang ina at anak. Nay Angela, alis tayo sa bahay na to. Saan tayo pupunta? Basta po, sumama na lang kayo. Isang itim na luxury sedan ang naghihintay sa kanila. Huminto ito sa harap ng isang 5-star hotel sa BGC. Eliza, anak, nasaan tayo? Dinala sila ng elevator sa pinakamataas na palapag ang penthouse. Bumungat sa kanila ang isang marangyang sala na may tanawin ng buong siyudad. Anak, ano to? Hinawakan ni Eliza ang kanilang mga kamay. Nay Angela, simula bukas, magbabago na ang lahat. Panahon na para ipakita ko ang tunay kong pagkatao. Samantala, pumipirma na si Marco sa mga dokumento sa opisina ng 5,6. Inabot sa kanya ang isang bag na puno ng pera, 3 milyon. Simula sa susunod na buwan, 600,000 ang babayaran mo. Kinuha ni Marco ang pera at dumiretso sa KTV bar kung nasaan ang kanyang kabit. Nagdiwang sila. Nag-order ng pinakamahal na champagne. Hindi nila alam na ang kinabukasan nila ay nakasalalay sa isang kasinungalingan. Sa bahay naman, tumawag si Cora kay Don Ricardo. Magaling, wasak na ang buhay ng manugang kong yon. Hindi nila alam na ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Sa penthouse, kinuha ni Eliza ang isang espesyal na cellphone na 20 taon na niyang hindi ginagamit, ang emergency line ng presidente ng Luzon Foods. Pinindot niya ang power button, code red. The president is back. Emergency meeting, 8 a.m. sa president's office. Umulan ng mga reply. Yes, ma'am, president. Ang natutulog na higante ay nagising na kinabukasan. 8 a.m. Isang itim na maybach ang sumundo kay Eliza. Nakasuot siyang isang mamahaling business suit. Bumaba siya sa harap ng nagtataasang gusaling ng Luzon Foods Corporation. Sinalubong siya ni mga empleyado na yumuyuko. Welcome back, Ma'am President. Sa pinakamataas na palapag, naghihintay si Mr. Reyes at ang buong legal team ng kumpanya. Welcome back, Presidenta. Umupo kayo. Simulan na natin. Inilatak ni Eliza ang mga ebidensya. Ang pagnanakaw ni Marcong Silio, ang marikot ng panloloko ni Chora sa makaibigan niya noon, ang tax evasion ni Don Ricardo, ihanda ang mga kaso, isampa agad, ay freeze ang lahat ng assets ni Marco.
Sa araw ng 70th birthday ni Cora, tapusin natin ang lahat. Hapon na. Ipinatawag ni Eliza si Mr. Reyes. Imbitahin mo ang ma-leader ng samahan ng matindera sa palengke dito mamayang gabi. Huwag ipaalam kung sino ako ng PM. Dumating sina Mang Tonyo at 4 na iba pang tindera. Hindi sila makapaniwala sa karangyan lugar. Pumasok sila sa opisina ng presidente. Eliza? Tumayo si Eliza. Ako po ang presidente ng Luzon Foods. Itinago ko po ito sa loob ng 20 taon. Halos himatayin ang mga tindera. Bibilhin ng Luzon Foods ang buong commercial complex kung nasaan ang mga pwesto ninyo. Ay renovate natin at bibigyan ko kayo ng lifetime rights sa pwesto ninyo na may mas mababang upa. Napayak sila sa tuwa at pumirma sa kontrata. Si Don Ricardo, kasuhan ng legal team natin. Ang pamilyang asawa ko, ako ang bahala sa kanila sa darating na handaan. 2 araw bago ang party, nag-inspeksyon si Eliza sa hotel ballroom, time-test nila ang malaking screen. Lumabas ang video ni Marco at ng kanyang kabit. Perfect. I-play niyo to sa signal ko. Lahat ay nakahanda na. Araw ng 70th birthday party. Punong-puno ng bisita ang ballroom. Si Cora, suot ang isang magarbong Filipiniana, ay abala sa pagyayabang. Yung manugang ko, pinalayas ko, ulubi na yun ngayon. Sa isang mesa, nakaupo ang kabit ni Marco. Nakikindatan sila ni Marco, ikipeme, at ngayon, para sa isang mensahe mula sa pamilya. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang isang hilera ng mga bodyguard, sinundan ng mga abogado. At sa huli si Eliza na naglalakad ng may kumpiyansa, suot ang isang eleganteng damit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, natigilan ang lahat. Sino yan? Umakyat si Eliza sa entablado. Magandang hapon. Ako si Eliza. Sumigaw si Chora. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka, umupo ka, oras ko na. Sa isang senyas, yumilaw ang malaking screen. Lumabas ang video ni Marco at ng kabit. Babe, 3 million. Sigurado na ang steakhouse natin. Pwede ba akong sumama sa birthday ni tita? Naman, tayo na rin naman. Nagulat ang mga bisita. Sinubukang umakyat ni Marco sa entablado pero pinigilan siya ng mga bodyguard. Ako ang presidente ng Luzon Foods Corporation, anunsyo ni Eliza. Sunod na lumabas ang video ni Aling Nena sa likod bahay. At ang boses ni Cora, Balaye, tikman mo yan. Siguraduhin mong masarap para sa anak ko. Nagbulungan ang mga tao. Hayop. Sumugot si Cora pero hinarang siya, isang abogado ang umakyat. Si Mr. Marco De Leon ay kinakasuhan ng falsification of documents, qualified theft at estafa. Si Mrs. Cora De Leon ay may kaso rin para sa illegal demolition at may mga lumang kaso ng estafa. Biglang tumayo ang isang bisita. Chora, yung 500,000 ko, kailan mo ibabalik? Sunod-sunod na tumayo ang iba pa. Yung 300,000 ko, naging isang malaking gulo ang party. Sinugot ng biktima si Cora at sinabunutan. Sakto namang dumating ang mga pulis. Mr. Marco De Leon, Mrs. Chora De Leon, sumama po kayo sa amin. Hinuli sila, pati na ang kabit na nagtangkang tumakas. Paglabas ni Eliza, naghihintay sa kanya si Aling Nena at Angela. Niyakap nila siya. Anak, ang galing mo. Ma, you're the best. Tapos na ang lahat. 1 linggo ang lumipas. Presidenta, nakakulong na si Don Ricardo. Ang kabit ay itinuro si Marco bilang utang lahat. Si Marco at Cora ay pansamantalang nakalaya pero wala na silang kahit ano. Sinubukan nilang puntahan si Eliza sa opisina. Nagmakawa si Marco, lumuhod, umiyak. Sumisigaw si Cora. Pero malamig lang silang tiningnan ni Eliza. Lahat ng ito ay dahil sa kasakiman ninyo. Pagbayaran ninyo, pinalabas sila ng gagwardiya. Makalipas ang 1 buwan. Presidenta, 4 na taong pagkakakulong para kay Marco, 3 taon para kay Chora. Ang annulment niyo po ay pinal na.
Nasa inyo po ang kustodiya kay Angela. Sa kulungan, naging katatawanan si Marco. Sa kabilang selda, si Cora ay naglilinis ng sahig habang pinagtatawanan ng ibang preso. Bumibisita si Eliza sa bagong renovate na palengke. Sinalubong siyang masayang magatindera. Presidenta, hinding-hindi namin makakalimutan ang tulong niyo. Ang Luzon Foods ay lalong lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno, gabi sa penthouse. Nag-aaral si Angela, masaya na siya sa eskwela. Nakahain ng tsa si Aling Nena, magaling na ang makamay niya. Nay Angela, magbakasyon tayo sa Palawan ngayong weekend. Lumipat sila sa isang private plane papunta sa isang exclusive resort. Habang papalubog ang araw sa isang puting buhangin na dalampasigan, magkakasama sila. Anak, salamat at naging matatag ka, sabi ni Aling Nena. Dahil po sa inyo, Nay, niyakap sila ni Angela, kaya natin to basta magkakasama tayo. Sa malamig na selda, umiyak si Marco sa pagsisisi. Ganun din si Cora, pero huli na ang lahat. Sa Palawan, naglalakad si Eliza kasama ang ina at anak, papalayo sa nakaraan, patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi na siya ang inaping manugang. Siya si Eliza, ang presidente, isang ina, isang anak, isang babaeng malaya at buo. Ang kwento ni Eliza ay nagpapakita na may hangganan ang lahat ng pagtitiis. Ang pagtayo para sa sarili ay hindi pagtataksil, kundi pagliligtas sa sarili. Naway maging inspirasyon ito sa lahat na huwag hayaang tapakan ang kanilang pagkatao. Ikaw ang may-ari ng buhay mo. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan lang pong komento na salamat sa kwento.